Ang transformation ni Gon sa Hunter x Hunter episode 131, Anger X and X Light, kung saan ay nagmature ang kanyang katawan ng halos 20 taon at naging dahilan para maging pinakamalakas nilalang siya sa mundo, na maaring nangyari ng pagdaanan niya ang 5 bahagi ng pagdadalamhati o 5 stages of grief ng ilang beses. Sa videong ito, pag-usapan natin ang bawat bahaging yun at ipapaliwanag natin ang mga pangyayaring naging dahilan para mabuo ang galit sa kanyang puso. Unahin natin ang denial stage. Hindi matanggap at itinanggi ni Gon sa kanyang sarili na patay na si Kite. Malaking bahagi noon ang kanyang positive attitude, kaya medyo hindi siya nakapagdesisyon ng tama o hindi niya matanggap ang katotohanan. Matapos makita ang ginawang pag-atake ni Pito kay Kite, alam na agad ni Killua na malabong makaligtas itong si Kite sa labanan nila ni Pito. Sinabi nga rin niya kay Netero, Morel at Nob na hindi rin niya makita ang isa sa kanila na matatalo nga si Pito. Sa kabila nun, determinado itong si Gon at kumbaga nakagawa siya ng sarili niyang katotohanan na malabong ang matalo raw si Kite. Doon nagsimula ang denial stage niya. Kinukumbinsi pa nga niya si Killua na buhay pa si Kite at kailangan nilang bumalik agad para mailigtas ito. Sa puntong yun, iniisip ni Gon na baka nagtatago lang si Kite sa mga Chimera Ants. Nakikita ni Gon ang sarili bilang bayani na magliligtas kay Kite mula sa kalaban. Kailangan lang niyang maging mas malakas. Iko! Tsuyoku natte! Ang sumunod na stage ay ang depresyon. Dahil nga sa hindi niya matalo si Knuckle, nalubog sa depresyon itong si Gon. Pakiramdam niya ay ang hina-hina niyang nilalang. Dahilan para hindi niya mailigtas si Kite sa ikalawang pagpunta nila sa NGL. Tandaan na isa sa mga pinagmulan ng depresyon ay ang pagkawala ng mahal sa buhay. Pero sa kaso ni Gon, na-depress siya dahil pakiramdam niya ay masyado siyang mahina para maligtas si Kite. Agad namang gumaling sa kanyang depresyon itong si Gon nang ibaling niyang isip at paniniwala na maililigtas ng ibang hunter itong si Kite. Ang dapat niya lang gawin ay magpalakas para hindi madismaya si Kite kapag nagbalik ito. At pumunta naman tayo sa stage na denial. Nang makita ang halos puppet na kondisyon ni Kite, nanatiling in denial itong si Gon at hindi pa rin naniniwalang patay na si Kite. Pero sa oras na yun ay nilihis niya ang kanyang atensyon mula sa pagliligtas kay Kite napunta sa paghahanap ng paraan para mabalik ito sa normal. Sa oras na ito, 2 beses nang sumailalim sa denial stage si Gon sa pagbabago lang ng kondisyon. Kaya hindi pa niya ina-acknowledge ang pagkamatay ni Kite. Complete denial pa rin siya. At ang sumunod na stage ay ang anger. Ifinocus ni Gon ang kanyang galit patungo kay Pito. Sinisisi ito sa pagiging parang marionette ni Kite. Ang dati niyang kahinaan ay natabunan na ng galit na sa sobrang lalim ay nabigyan siya ng matinding kapangyarihan. Ang tanging bagay lang na kailangan gawin ni Gon ay i-focus ang galit niya kay Pito para mapakawalan ng lakas na nanggagaling sa kanyang pagkamuhi. Maging si Morel ay natakot nang makita niya ang atake ni Gon. Gon, もう十分だ。だろ、おっさん。Siyempre, pagkatapos ng anger ay ang bargaining. Pakiramdam ni Gon, sobrang hina niya kasama pa ng matinding pagkakonsensya. Natanggap na niya na patay na si Kite, pero kahit ganun, tila nagpapalusot pa rin siya at humahanap ng ibang paliwanag. Kumbaga puro what if pa rin siya. Tapos sinisisi niya ang sarili niya sa pagkamatay ni Kite. Matapos sisihin ang sarili at akalaing gagamitin ni Pito si Dr. Blythe para pagalingin nga si Kite. Matapos niyang pagalingin ang braso nito, tinanggap na ni Gon ang katotohanan na dahilan para mapunta siya sa susunod na bahagi. At ito nga ay ang anger ulit. Pero this time, isa nitong matinding galit. Sa pagkakataong ito, galit at pagkamuhi muli ang bumalot kay Gon. Pero sa oras na yun, tanggap niya na napatay na si Kite.
Sobrang galit ang nararamdaman niya kay Pito, dahilan para umabot ng trilyon ang level ni Gon. Lahat ng kondisyon ay nalagpasan na para makamit niya ang ganoong klaseng kapangyarihan. At sobrang tindi ng kanyang galit at pagkamuhi ay wala nang pakisigon kung mamamatay siya. Basta ba ay mapatay niya si Pito, wala na siyang pakialam kahit pabuhay niya rin ang kapalit nito. Matapos tapusin si Pito, dumaan sa pagkalungkot ng ilang beses. Mas lalo pa siyang nilamo ng lungkot nang matapos niyang trabaho sa paraang itinuro sa kanya ni Kite. Pero hindi pa rin niya ito nailigtas. Kahit pa pinutol ng undead na Pito ang kanyang braso, tila ba kampante na ang loob ni Gon at handa na siyang mamatay pagkatapos ng misyon. At syempre, ang huling-huli ay ang acceptance. Salamat kay Killua at Alluka na nakabalik si Gon mula sa siguradong kamatayan at tatanggap na ang buong katotohanan. Kahit na sa pagkakataong yun ay medyo iba na ang nangyari dahil hindi naman namatay si Kite kundi ay naging batang babae siya. Ang isa sa nakakatuwang bagay dito ay ang acceptance ay parehong may a-apply kay Gon at kay Kite. Dahil wala namang isa sa kanila ang may kakayahan at pagsasanay na talunin si Pito nang hindi namamatay. Kaya matapos matakasan ng kamatayan, tinanggap na lang nila na kailangan na nilang mag-move on. Ngayon bilang magkaibigan, natutulungan ng isa't isa sa hinaharap. Ang proseso ng mga pinagdaanan ni Gon bago makamit ang nasabing transformation ay nakakamangha. Na noong napanood ito ng mga tao noong episode 131 ay talaga namang tumatak sa kanilang isipan. Isa itong obra maestra. Sobrang laking bagay ng build-up ng kwento para tumaas ang intensity ng eksena. Pero ikaw, anong masasabi mo tungkol sa episode 131 o tungkol sa 5 stages ni Gon? I-comment mo naman ang mga nasa isip mo ngayon at baka may iba ka pang teorya. Pag-usapan natin yan sa susunod na video. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!